Tropical wave na mataan na sa katimugang parte ng Guam na malapit sa Palau. Mataas na ang pagbuo ng convectivity, kaso shallow na cluster ang sa ngayon ay nakikita. Magiging tuluyan ba na magiging isang low pressure area ito? Gaya ng convergence forecast natin noong nakarang araw, alamin. Shear line patuloy pa rin na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon maging sa dulong bahagi ng Batanes Group of Islands. Nalalabi pa rin ang Mindanao, patuloy na magpapaulan, bunsod pa rin ng extension ng Intertropical Convergence Zone. At nalalabi naman sa gloomy pa rin ang panahon, asahan ang maulap at may mga isolated rain showers pa rin sa maghapon. At unti-unting dumadaming cluster ng lindol sa Aurora, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Biyernes, November 21, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay alas 10:26 na umaga. Bagamat katamtaman sa Metro Manila at ang karatig bansa, lalo na sa may bandang South Luzon at Visayas, pero magiging maulap po tayo ha. At partly to mostly cloudy ang madalas na iiral sa atin. At dahil sa tatlong weather systems pa rin na umiiral, easterlies, yung ating northeast monsoon at intertropical convergence zone, magbududot po yan ng mga patuloy na maulap na himpapurin sa iba't panig ng bansa at kalat-kalat pa rin na pag-ulan. So importante pa rin ang payong mga folks, despite na nagmo-moderate naman ang panahon natin sa Metro Manila at karatig sa katimugan ng Luzon at Visayas. So makikita natin sa Doppler radar imagery ang medyo patuloy na water vapor at dahil na rin sa mga extension trough nito at mula dito sa may bandang dulong hilaga ng Luzon ay umiiral pa rin yung ating shear line dahil nga po sa ating dalawang weather systems dyan sa taas, yung salubungan ng easterlies at yung malamig na hangin dala nga po ng amihan, nagbubunsod pa rin ng matinding water vapor sa pagitan nila at nabubuo yung tinatawag nga natin na frontal system o shear line. Bagamat walang masyadong lightning strikes ngayon within 2 hours according sa aking lightning detection system, pero asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan dyan nga po, lalo na sa may bandang Cagayan Valley at dulong hilagang parte ng Apari. Yan, asahan natin magkakaroon sila ng medyo madalas na pag-ulan dyan. At ganon din sa parte ng Mindanao. Sa thunderstorm watch sa kataas, according sa data Pag-asa sa may Mindanao, kabilang na ang Misamis Occidental, most of areas ng Davao Region, kasama na ang central ng Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao Region at Camiguin area. Within 12 hours po ang forecast yan. Well, obvious naman po dahil may ITCZ nga po tayo na umiiral. Sa NCR naman, nakataas ang Greater Manila. So kasama na ang karatig Metro Manila, gaya ng Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite na nga po yan. Within 12 hours din ang forecast. So very obvious naman, pare-pareho lang halos ang forecast mula nung 3 days ago na nag-report po tayo. So matik na po yan mga folks ha. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So madalas magiging hazy nga po tayo dahil, well, asahan natin yung tatlong weather systems nga po dito sa Pilipinas na umiiral ay madalas mostly cloudy talaga at hazy. Pero mapapansin nyo po, meron tayong bubugso na hangin na mostly nanggagaling sa hilagan silangan. Northeast, nagno-northeast. Dalay po yan ng ating amihan, kaya madalas ang lakas ng bugso ng hangin natin na bumubugso, mostly northeast ang galing yan. So epekto po yan ang daloy ng ating amihan. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kanina ng 5:31 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius at kahapon pinakahaya sa amin sa Caloocan, pumalo ng 32.5 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:39 PM. At dahil sa mataas ang ating outside humidity, ay asahan na mataas ang ating heat index sa amin sa Caloocan, 43 degrees Celsius po o 41.1 degrees Celsius ang naging heat index namin since kahapon. Pero again, dahil very gloomy po tayo, hindi muna tayo magpa-forecast ng heat index hanggat patuloy po yung tatlong weather systems. Nagpapababa yan ng ating heat index, pero yung ating hot humid na panahon at alinsangan ay patuloy naman po. So, medyo mabilis magpatuyo ng damit.
Depende na lamang kung tumataas yung outside humidity natin. Base nga po dito, 78% at bumaba ito ng 4% since last hour. At dahil mataas ang ating atmospheric pressure, obvious na po, dahil tag-amihan tayo, 1,012 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. Sa atin naman PX extremes in past 24 hours, kung itatabi natin ay San Jose pa rin sa Occidental Mindoro, pinakamataas na 35.4 degrees Celsius ang kanilang outside temperature. Sa Baguio naman, almost stationary na sa 16.8 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At sa Inulan nga po, well, expected, ang Apari, nakatotal sila ng 85 mm na total rainfall. So sa mga taga-Apari nga po at Cagayan Valley, ay nandyan po kasi yung branch ng Shea Line. Asahan po, tuloy-tuloy po kayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Sa atin namang space weather, meron na naman tayong unsettled na geomagnetic field. So tingnan natin yung ating forecast at alerts as of 7:29 AM oras sa Pilipinas. Nakataas sa onset ang ating warning condition. So valid man ang geomagnetic field, expected natin 65 degrees geomagnetic latitude. Medyo may mahinang fluctuation, bagamat unsettled lang naman kasi ito at makikita naman natin hanggang 4 kp index ang posibleng abutin nito. So yung greater na G2, wala namang significant na nakatransient daw, nakataas ang forecast within 3 days. So wala tayong masyadong alalahanin, maging ang radio blackout mababa lang sa 15%. So ibig sabihin lamang yan mga folks, yung walang nakatutok sa atin na sunspots, yan, mas napakalinis ng ating sunspots. Watch out na lamang dito sa malayong bahagi nito around 10 o'clock position. Yan, sa loob ng 48-hour period tututok na sa earth natin yan. Kaya yung pagburst na makikita natin sa LASCO, yan, mga bandang 11 o 12 o'clock position, ay nakatalikod naman yan, so hindi rektas masyado sa earth yung burst ng CME. Pero baka sa susunod na 48 oras, mararamdaman na natin yan, so watch out na lamang po. So normal naman ang ating solar wind, kalmado naman, maliit lang ating sunspots, 51 lamang yung sunspot number. Kalmado rin yung forecast, so wala tayong masyadong maiko-comment sa solar X-ray flux, maging sa photon, medyo naglalaro-laro lamang yung photon flux at hanggang unsettled ang ating geomagnetic field. So yun lamang po, at yung huli kasi nating matinding X-ray flux within 7 days ago, ayan, yung nakaraang ano pa po, noong November 14, yan, mga November 14 po yan, yung huli tayong nakapag-record ng mataas na geomagnetic field at fluxes. Ayun, November 14 talaga nakaranas ng matinding solar activity. So mataas pa rin ang ating TEC, ang Mid-Pacific, medyo mababa sa Pilipinas, around 50 megahertz lamang, so walang masyadong problema. Medyo green glowy sa auroral extrapolated activities ng North Pole and South Pole. So hindi naman masyadong mataas at walang masyadong direct plasma density na tumatama sa Earth so far. Well, within o next 24 hours po, posibleng tumaas niyan, mag-propagate, base na rin dito. Kasi nga po, yung mga sunspots unti-unti tututok na naman sa Earth yan. So mababa lamang tayo within 40 to 80 meters ang high frequency band condition. So hindi naman gumagamit tayo ngayon yan, mostly 15 to 30 meters. Ngayon ang madalas ginagamit na ngayon ng mga shortwave radio na mga kababayan natin at ibang bahanig ng mundo, kasi yan ang madalas medyo good ang signals. Samantala sa almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6 o'clock AM eksakto at lulubog po ito mamayang 5:23 PM. At ang ating buwan, well, new moon pa rin siya. So diretso agad tayo sa ating local weather outlook. Para ngayong darating na weekend, Friday, ay magiging partly cloudy po ang ating maghapon pa rin. Kagaya pa rin nung 3 days ago o nakarang araw pa rin. So ganun pa rin na maranasan natin, maulap sa umaga, then may mga isolated rain showers sa umaga, at sa hapon, ganun din, 100% chance ang pag-ulan. Maaring hindi dito sa Metro Manila, maaring sa iba't ang karatig ng Luzon pa rin po. Pero yung bandang Cagayan nga po, Apari at Mindanao, asahan natin mas maulan sila dyan sa maghapon. Isolated o kalat-kalat.
Bukas ng Sabado, ganun din ang iasahan nila pero mababa ang forecast, 20 to 23% lang daw. Chance na uulanin dito sa amin sa Caloocan, so maaring sa ibang bahagi ng Metro Manila at hindi sa amin sa Caloocan. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected, naglalaro 26 degrees Celsius lowest. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita pa rin natin ang malawak na daloy ng ating amihan, northeast monsoon. Ayan. Very obvious naman po yung puting kaulapan na yan. Napakalinaw naman siguro. At yung shale line ay napakalinaw na tanaw natin sa satellite imagery. No? So, yung frontal system na yan, alam na po natin, understood na po natin na salubungan po yan ng ating amihan dito sa Hilaga at easterlies dito sa Dagat Pasipiko. So, magbubunsod po yan ng maulap na yung papurin at nakakaranas nga po ng malawakang pag-ulan. Usually, kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon mula bandang Cagayan Valley nga po. Kabilang ng Isabela, ayan, dulong bahagi ng mga isla ng Babuyan at Batanes Group of Islands. Yan. Yung area na yan, kabilang na ang Papari at Santa Ana, Cagayan, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na ulan dyan. At usually, halos maghapon na mga patak-patak dyan ng ulan. Dahil nga po sa patuloy po na shear line na umiiral nga po dito. So, maliwanag yan mga folks. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita pa rin natin ang malawak na daloy ng ating amihan, northeast monsoon. Ayan. Very obvious naman po yung puting kaulapan na yan. Napakalinaw naman siguro. At yung shale line ay napakalinaw na tanaw natin sa satellite imagery. No? So, yung frontal system na yan, alam na po natin, understood na po natin na salubungan po yan ng ating amihan dito sa Hilaga at easterlies dito sa Dagat Pasipiko. So, magbubunsod po yan ng maulap na yung papurin at nakakaranas nga po ng malawakang pag-ulan. Usually, kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Nodo Luzon mula bandang Cagayan Valley nga po. Kabilang ng Isabela, ayan, dulong bahagi ng mga isla ng Babuyan at Batanes Group of Islands. Yan. Yung area na yan, kabilang na ang Papari at Santa Ana, Cagayan, makakaranas sila ng mga kalat-kalat na ulan dyan. At usually, halos maghapon na mga patak-patak dyan ng ulan. Dahil nga po sa patuloy po na shear line na umiiral nga po dito. So, maliwanag yan mga folks. So, sa Kalura naman, bagamat masyadong maalinsangan dyan, maaraw, pero makikita po natin ay halos walang masyadong kaulapan dito sa bahagi ng Ilocos Region, pababa ng La Union. Nahaharang kasi ng matitinding bundok, kaya maganda yung epekto ng matataas na bundok dito. Hanggang dito sa may bandang Benguet, yan, umaabot po yung mataas na kabundukan dyan. Yan, Yan, Kaya maganda yung sightseeing dyan sa mga taga-Atok, Benguet, yung ulap dyan. Pagtawid ng bandang Atok, Benguet, makikita nyo po na mas maliwalas po yung paligid, maaraw at maalinsangan. Kaya hindi masyado nagiging maulap sa bahagi ng yan. Kaya bagamat may forecast pa rin daw na at least 50% chance na pag-ulan, maring mga mahihina at light drizzle rain yan. At ganun din sa pababa ng Benguet, La Union, hanggang Pangasinan na po yan. At wala naman sa Central Luzon, sa Tarlac at Zambales, mapapansin natin na halos katamtaman ang lagay ng panahon, medyo maaliwalas. So isolated lamang ng pag-ulan ang maaaring ulanin sa inyo sa maghapon. Ganon din dito sa parte ng Pampanga hanggang bandang Bulacan. Kaya lang mula Metro Manila hanggang dito sa may bandang Baler, Aurora. Tumatawid yung mga kaulapan kaya mas gloomy po tayo sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. At pagdating ng Southern Luzon, ang ilang bahagi ng Camarines Norte magiging maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan. Although mga madalas light rain showers ang madalas na iiral at mga ilang moderate. Diyan sa paligid nga po ng Aurora hanggang diyan sa buong Quezon Province po. At the rest ng Southern Luzon mula Bicol Region, magiging kalat-kalat din ng pag-ulan, mahihinat katamtaman ito. At ilan lamang ang magiging moderate ang panahon diyan sa parte nga po ng Naga at Iriga. So isolated lang din ang mga pag-ulan sa inyo maging sa bahagi ng Catanduanes. And the rest ng buong Southern Luzon, mula Marinduque, Romblon, Masbate, Burias Island, yan. Medyo katamtaman naman ang panahon sa inyo. So, mas maaraw sa inyo dyan at medyo maalinsangan. Maganda naman yan sa mga beachgoer dahil at least medyo gloomy ang paligid. So, hindi masyado rektang-rekta ang sikat ng araw.
Ganon din sa parte ng Mindoro, medyo maganda rin dahil medyo partly cloudy ang madalas na iiral. So magandang mag-beach goers ngayon dyan sa bandang Abra de Ilog at Puerto Galera at sa bandang Boracay na rin. At mula sa bandang Palawan, bagamat at least nakakahinga ng konti sa mga matitinding pag-ulan ng isang araw, ang Puerto Princesa, pababa ng Batara sa Balabac. Pero patuloy pa rin ang mataas na sansa ng mga kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers po dahil pa rin sa tuloy-tuloy na trough extension ng intertropical convergence. So, nag-extend pa rin sa inyo dyan hanggang dito sa may bandang Mindanao po yung extension ng ITCC. Sa ngayon, medyo numinipis po yung ITCC mga lugar. Pero magre-reaccumulate yan anytime kaya asahan pa rin ang mga tuloy-tuloy na mga isolated rain showers. Katamtaman din ang lagay sa bandang Bisaya. So mostly, partly to mostly cloudy ang madalas na iiral. Mahihina at katamtaman lang ang pag-ulan na hindi naman tumatagal ng mahigit 30 minuto. So okay lamang at wala tayong masyadong komento sa buong Visayas dahil mostly katamtaman lamang at partly to mostly cloudy lamang ang madalas na iiral. So magkaroon man ng pag-ulan, probably mga isolated lamang ito. Pero manguna ang mas katamtaman at maaraw na panahon. Sa Mindanao naman, well, the obvious naman po ang ITCC extension. Patuloy pa rin kayo uulanin, lalo na sa buong Davao region nga po. Mula dito sa bandang Davao del Norte, mapa Davao de Oro man yan, sa Compostela Valley, pababa na yan ng Davao del Sur all the way hanggang bandang Sarangani. Yan. Kasama na ang South Cotabato at ilang bahagi nga po ng North Cotabato. Bagamat katamtaman na ang rest ng Maguindanao at Sultan Kudarat hanggang dito sa may bandang Lanao del Sur o Lanao region hanggang northern part ng Mindanao, asahan pa rin ang mga kalat-kalat na mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa maghapon dahil pa rin sa tuloy-tuloy na trough ng manipis na intertropical convergence zone. Hanggang dyan na po yung sa may bandang Zamboanga Peninsula. So at least, medyo nagiging katamtaman, hindi naman ganoon katindi ang kaulapan, so magkakaroon lamang madalas na mga light to moderate showers lamang na hindi naman din tumatagal ng mahigit sa 30 minutes. So madalas, magiging katamtaman ang inyong panahon na mostly cloudy ang maghapon. At dahil wala naman tayong binabantayan pa na aktibong low pressure area sa ngayon, pero gaya na aking forecast mga 4 days ago, 4 days o 3 days ago, kung maalala niyo, nag-post po ako ng aking manamamataan na convergence dito sa may bandang southeast ng Mindanao nga po, di ba? So makikita natin ang mga computer models ay nagiging mataas ang kanilang observation ng forecast simulation na mayroon nga tayong mabubuong bagong invest na naman daw dito sa may bandang southeast ng Mindanao. At mula kay GFS, ito na nga po lumilitaw ang forecast. Maging kay ECMWF, may shallow low pressure area nga po na nabubuo rito. Sinabi ko na nga po, ay sa huling linggo nga po, o this coming weekend ay magkakaroon ng consistency ng forecast natin na posibleng magtaas ng invest, which is lumilitaw na po sa simulation ni ECMWF. Ayan, ipiprevious pa natin. Ayan, so ito po yung November 23. So starting this weekend nga po, mga Saturday o Sunday, magkakaroon ng mas mataas na accumulation. Well, kung titingnan natin sa real time ha, ayan na, ito yung real time. Hindi po to forecast ha, gamit ang convergence ulit. Ayan, kitang-kita naman po natin ay nagkakaroon na po ng cluster na kaulapan. Ayan, literal na cluster at tumataas na convergence. Pumalo na po sa mayigit 33 to 44 kilometers per hour ang kanyang shallow Coriolis. Ayan, nagsha-shallow Coriolis na siya kasi nga po malapit siya sa equator and then unti-unti nagkakaroon na ng shallow convergence at shallow Coriolis. Ayan, nagkakaroon na siya ng medyo shallow Coriolis dyan. So, sa loob ng 48 oras, mapapansin nyo, yung mga meteorologists, sasabihin na nila dyan, nagkakaroon na ng tropical wave. Yan, tropical wave na yan. So, pwedeng tawagin yan as tropical wave once na ang mga meteorologists may nakikita na sila na mataas na convergence. O nagkakaroon na ng partially low-level convection. Hindi pa nga lang masyado malinaw dito sa cluster ng kaulapan. Pero mapapansin nyo sa animation yan, medyo nagko-Coriolis na siya dahan-dahan na. Kasi napakalawak eh. Yan. Hanggang sa pumino ng pumino yan dahan-dahan, depende sa environmental steering environment. Piniliwanag ko na nga po sa inyo yan mula pa kahapon. At malakas po yung easterly trade wind dito. At yung tulak
ng environmental steering environment sa kanya. So, nag-skirting siya and then sasabayan nito ng pag-ikot. Ayan o, magkakaroon na siya ng clockwise motion, unti-unti. Yung low pressure, nagkakaroon ng low pressure sequence dito, kasabay ng Coriolis circulation. O, alam niyo naman po yung physics, di ba? Kapag ang puwersa, pakaluran, yan yung puwersa, ano mangyayari dun sa bilog? Yung, halimbawa, gulong. Ano mangyayari sa gulong? Di ba? Iikot siya, di ba? Magkakaroon siya ng centrifugal motion, iikot siya. So, mapapalakas po ngayon yung kanyang circulation, yung cloud clusters dyan na tinatawag ng mga ibang vloggers, cloud cluster ng cloud cluster, kahit na minsan nagiging bagyo na siya, cloud cluster pa rin. So, well, yun po yung kanilang technique ng definition, pero ang matasabi po natin dito ay tropical wave na mostly ginagamit siya ng mga meteorologists, yung mga official meteorologists, imbis na cloud cluster, automatic tropical wave. Para pag sinabi kasing tropical wave, may kasama na yan na mababang atmospheric pressure. Pag sinabi kasing cloud cluster, pwedeng tornado yan, pwedeng ulan lamang yan, pero walang low pressure. Minsan, moderate lamang, pero water vapor lang na nagdadala ng malawakang ulan. So, ganun po. Pag tinawag natin na tropical wave, hindi naman siya low pressure area, pero nagkakaroon lang siya ng trough, yung may dalang malawakang ulan, pero bumababa dahan-dahan yung kanyang atmospheric pressure. Kasi ganun po yun eh. The more na nag-a-accumulate po yung mataas na trough, yung mataas na water moisture sa himpapawid, bumibigat yung ulap, bumababa naman ng bumababa yung atmospheric pressure niya. Kaya yung mga barometers, importante na monitor ka agad dyan. Nakikita agad yung barometer dyan. Pag lumalapit kayo dyan, bumababa na sa 1,006 hectopascals, 1,008. Then mapapansin nyo, nagwa 1,005.5 na. Ganon, naglalaro sa ganon yung atmospheric pressure. Pero wala namang parang bagyo, ganon. Hindi pa naman siya tropical depression. Yun ang ibig ko sabihin dyan. Kaya malinaw yan sa environmental steering environment. So, kung do-double check natin yung vorticity, nagkakaroon na pa siya ng, pag sinabing vorticity, parang tumutrompo na ba siya? Makikita nyo po halos sa insignificant pa yung vorticity. Kaya nga po tinatawag natin ito na posibleng maging shallow low pressure area lamang. Kung sakali lumapit ito sa bandang Mindanao or bandang pagitan ng Visayas at Mindanao, posibleng shallow low pressure area lang siya, which is pinapakita naman ng ECMWF sa kanilang forecast, long range forecast. Ayan, shallow lamang siya. Mapapansin nyo, bumaba na 1,002 hectopascals. Malamang kay Japan Meteorological Agency, baka pagpalo pa lang ng Sabado, pag pumalo na sa 1,006 hectopascals yan, pustahan, baka within or next 24 hours ngayong araw, hanggang bukas, itataas na nila yan sa shallow low pressure area ni Japan Meteorological Agency. May magpo-post na yan. Ganun po yan mangyayari dyan. Once na itong forecast nito pumapalo na sa 1,006 hectopascals. Low pressure area na yan kay Japan Meteorological Agency. So, base dito kay ECMWF, ayan nga po, gaya na ating sinasabi, lalapit nga po ito dito sa may bandang pagitan ng Eastern Visayas or bandang Mindanao. Bagamat, gaya nga po na sinabi ko kahapon, kaya maging bagyo man yan, kaya maging tropical depression man yan, o invest lamang, mag-ingat pa rin tayo dahil yung dalang ulan yan, magdadala po yan ng malawakang pagbaha. Diyan sa bandang Visayas nga po at Mindanao, kaya be ready pa rin tayo mga folks. Kahit na hindi man yan maging isang aktibong bagyo. Kahit maging invest lamang ito at kung sakaling hindi siya umabot sa pagiging tropical depression, depende sa mga susunod na araw, ingat pa rin tayo dahil yung dalang ulan yan ay posibleng mag-aabot yan ng at least 300 millimeters na buhos ng ulan, lalo na kung paunti-unti yung buhos niya, tapos matagal maghapon, medyo mag-iingat pa rin po tayo mga folks. Kay NABGEM, masyadong overactive yung forecast, pero dito iba yung galaw niya. Ito, mas aggressive yung bagyo niya. Tropical storm kagad siya dito kay NABGEM. So, hindi po yan makatotohanan, pero at least may consistency na yung forecast niya ay halos pare-pareho lang din kay ECMWF at GFS na halos ganun din ang pagmumulan ng pamumuo nitong shallow low pressure area na to, na which is lalapit nga po dito sa may bandang either pagitan ng Eastern Visayas
at Mindanao area. Kaya mag-ready po tayo this weekend, lalo na sa susunod po na Lunes. Yan, dyan nagkakaalaman na ng either November 23 o November 24. Pagitan po yan. Yan, magbubunsod po yan ng mga malawakang ulan dyan sa may bandang Visayas at Mindanao. At least, mag-ready po tayo pagsapit pa lamang ng Sabado. Medyo mag-ready pa rin tayo. Dahil yung ulan yan ay hindi pa rin biro, mga folks. At mula sa ating mean sea level pressure gamit ang ating global spectral model, eto nga po, kay Japan Meteorological Agency na po yung data feed nito. Yan, i-rewind natin dahil nakatutok sa November 24. Magsisimula tayo by November 22, so mga Sabado. Sa mga Sabado, medyo bumababa na yung convectivity, kaya dyan pa lamang baka 1,008 hectopascals, malamang ituring na yan ni Japan Meteorological Agency as low pressure area na. Makikita niyo yan kahit hindi ko pasilipin yung website ni Japan Meteorological Agency dahil meron naman tayo yan sa ating monitoring dito sa aking webpage. Meron tayong monitoring yan kay GMA kaya automatic alam ko na ang gagawin nila. Itataas na nila yan as low pressure area na. And then, gaya nga po na paliwanag natin, lalapit yan dito sa banda nga po ng Eastern Visayas at Mindanao. Yan, ganyan. At hanggang sa shallow low pressure area pa lamang ang nakikita natin sa ngayon ha. Wala pa tayong nakikita sa ngayon na ito ba ay aabot ng tropical storm, typhoon, etc. Hindi pa natin nakikitaan sa ngayon na ganun ang aabutin niya. Kasi masyado na siyang malapit sa kalupaan at hindi masyado mataas ang sea surface temperature dito sa portion na ito. Mataas lamang ang temperatura ng araw, yung direktang tutok ng araw dito sa Southern Hemisphere, kaya lang nagkakaroon siya ng mataas na water vapor. Pero yung sea surface, hindi masyado. Dito lamang ang medyo mainit sa may bandang Guam, then humiihip ito panganluran. So medyo alanganin, naglalaro pa po yung development niya. Sa tropical cyclone strike probability, ito na nga po yung nakikita natin, pinaliwanag na natin, ay mataas na nga po by 50 at umaabot na nga ng 60% chance. Ibig sabihin, mataas na po yung confidence ng forecast ng ACNWF na ito ay magiging isang low pressure area. Yan. Pero yung magiging isang malakas na bagyo is natiling inconsistent pa o disorganized pa. Para malinaw lamang dito, magiging low pressure area talaga siya. Yan. Mataas ang confidence ng forecast ni SMWF na yung system ay maaaring maging isang invest, then posible pa umabot sa tropical depression. Depende na lamang yan kay Japan Meteorological Agency kasi advance nga po ng 8 hours itong CJMA at mauuna silang magtataas ng kategory niyan. Yan ang ating maliwanag po yan mga folks. Then ano ba ang tutumbukin ito? Well, pinaliwanag natin kahapon, di ba? Uulitin natin ngayon dahil ito na po yung latest na Tropical Cyclone Genesis. Yan. So, starting po yan by November 24. So, linggo, mga Sunday na po sa darating na Lunes. Magkakaroon na po ng malawakang pag-ulan dito sa may bandang Mindanao. Kabilang na ang Caraga at eastern sections ng Visayas. Ayun o. Naglalaro sa 30 to 40%. Yan. So, yung effective ng Genesis na makakaranas kayo ng matinding pag-ulan dyan ay mararamdaman sa darating daw na Lunes. According dito sa forecast so assuming na natin na by Saturday to Sunday, unti-unti medyo mag-iiba na po yung panahon ninyo dyan sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. Makakaranas na kayo ng mas madalas na mga light to moderate showers, mga localized thunderstorm, tumataas na medyo unti-unti, dahan-dahan medyo sumusungit na sumusungit. Kasi embedded po tayo dyan ng intertropical convergence zone. So tuloy-tuloy at talong bibigat ng bibigat po yung ITCC dyan sa area na yan habang lumalapit itong shallow low pressure area na ito. Yan po ha. So ganun po ang magiging sistema at makita natin magtatraverse ito sa may bandang hanggang Palawan. Tatawid dito hanggang bandang Palawan po yan. So sa mga nagsasabing aabot ba ito ng Metro Manila? Well, sa ngayon malabo po yan. Pero yung trough ng ulan ay maaring magpang-abot sa buong South Luzon, kabilang na ang Metro Manila sa darating na po na November 25. So mga Martes. Ito, forecast pa lamang ito ng Genesis. So mga November 25, maaring magpaulan po dito. And then sa araw ng rally, extend na natin ha.
Kasi may malakihan na naman daw rally sa November 30. O sa mga kababayan natin na nagtatanong sa atin na lalahok daw sa rally. Well, tingnan natin yung forecast. Long range forecast na po ito ha, kasi 192 hours po yan. So considering very long range forecast. So by 28, mukhang nasa bandang kaluran na po yung shallow low pressure area o posibleng umabot pa sa tropical depression paglabas dito sa may bandang West Philippine Sea sa November 28. Yan, posibleng maging tropical depression yan or namanatiling shallow low pressure area. Makikita pati ang Metro Manila, uulanin tayo by November 28, then November 29. Yan. I-skip na natin yung November 29. Diretso agad tayo sa November 30 na kung saan gaganapin nga po ang rally para masisiguro natin kung uulanin pa rin ba ang Metro Manila sa mga araw na yan. Well, kung titingnan po natin dito, mukhang mayroon pa rin mga pag-ulan ang magaganap. At least, may mga light to moderate pa rin aabutin dahil halos bandang Vietnam na daw itong shallow low pressure area na to. Kung sakaling mananatili siya sa shallow low pressure area. Kung sakaling mang itaas siya ni JMA as tropical depression, well, malamang nandyan na yan sa may bandang malapit sa karagatan ng Vietnam na. Hindi na masyado apektado ang Visayas at Mindanao sa mga araw na yan. So, yan po yung magiging extended o long range forecast natin at hindi natin nakikita na aabot yan sa tropical storm to severe tropical storm, malabo. Base na rin dito sa actual ng ECMWF. So, pinakita ko na sa inyo mula kahapon ang medyo convectivity o convergence. Medyo nagpa-favorable na nga siya, magiging yung cyclonic. Ito medyo hilaw pero shallow siya. Ganon din sa horizontal anomaly, shallow siya. So base dito puro shallow. Pero yung vorticity, mataas talaga yung vorticity niya, bumababa yung atmospheric pressure, halos strong na nga po ito. Ayan, oh. So anytime baka magtaas na yan ha, anytime na lamang this coming weekend. Depende kung mapapaga, pero kung hindi ngayong araw, baka bukas, baka magtaas na po yung ating tropical cyclone sector bilang bagong invest 92W. Maka 92W na itatawag. Dumaan na po yung 91W. So, anytime magtataas ang ating tropical cyclone sector ng panibagong invest na naman. Ayan o, medyo mataas na rin. Nasa 25% yung possible tropical cyclone formation. 25% na po siya dito within or next 24 hours po. So, inisa-isa natin, maliwanag yan mga puksa. So, sa mga taga Visayas at Mindanao, medyo ready po kayo. Kayo po ang mas maapektuhan muna ng malawakang ulan nitong binabantay natin na panibagong o posibleng maging isang bagong low pressure area po. Yan. So, be ready pa rin mga folks. So, silipin naman natin yung mga dam natin kung patuloy pa rin ba ang nakabukas na gate. Well, itong si Ambuklaw at Binga Dam, patuloy pa rin na nakabukas ang kanilang mga gates. So, kung mapapansin natin dito ngayong araw ay patuloy pa rin na nakabukas yung dalawang gate ni Ambuklaw, ganon din kay Binga, at ganon din kay Magat Dam. So, grabe po. Ang tuloy-tuloy nila na halos isang linggo nang nakabukas yung mga gate nila. Patuloy silang nagpapakawala ng sobrang tubig. So, no idea tayo at si Angat Dam ay overflow siya ng 3 meters mahigit. Yan, ayan, naka-indicate na 3 meters yung apaw-apaw sa kanya. Kaya, ewan ko bakit hindi sila nagbukas ng gate ngayong araw. Actually, isang araw pa yan hindi talaga sila nagbukas. So, wala tayong idea kung anong ginagawa nila, kung bakit nanatiling overflow yung kay Angat Dam. So, wala tayong komento dahil sobra-sobra po yung water level ni Angat Dam. Si Ipo at Lamesa Dam, so far okay naman po yung kanilang water level, almost paapaw pa rin. So, mapapansin natin dito is malaki ang ibinagsak nung graph ni tingnan natin po alisin natin si Lamesa Dam at Ipo Dam. So, lumalabas si Angat Dam ay malaki ang ibinaba. Ito yung kay Magat Dam yung blue, ito yung orange kay Magat Dam. So, ang laki ng ibinagsak ni Magat Dam kahapon, pero ngayon ay mukhang walang data si Magat Dam kahapon. So, siguro normal lang yan, stationary. Baka nagkaroon lang ng problema bakit biglang bumagsak
yung kanilang water level. Naging 86.98, then balik uli sa pagiging 187. So no idea tayo dito ba't ganun. Anyway, ay nanatiling critical pa rin naman si Magat Dam, pero patuloy pa rin ang nakabukas ang kanilang gate. So kung titingnan natin, halos 187.20 yung kanilang water level. Mataas pa rin yung supply niya. So, no idea bakit hanggang ngayon nakabukas yung mga gate nila. Mayroon ba silang ginagawang rehab? No idea tayo. Sila lamang po makakasagot niyan. Sa ating mga ilog naman nakataas ang bandang Rodriguez. Yan. At sa bandang Valenzuela nakataas ang Ugong na medyo tumataas o rising ang kanilang ilog. At the rest naman ng Metro Manila wala namang masyadong nakataas na mga ilog so far. So, wala tayong masyadong komento. Ganon din sa mga dam. Wala tayong idea bakit until now nakabukas ang mga gate. Samantala sa Ulat Lindol, well, ay merong pagyanig kahapon ng hapon, pero ito teleseismic naman ito, mga bandang alas 3:30 ng hapon kahapon. At ngayong araw naman, mga bandang alas 4, base sa aking seismograph, halos 4:38 o 4:39 AM. Pero 4:38 AM ito ng madaling araw, nagkaroon ng at least intensity 2, intensity 3 na pagyanig malapit dito sa amin sa Caloocan. Ayun, nag-alert yan. So kung titingnan natin sa data ni PBOX, yan ay sa bandang Aurora. Southeast ng Baler Aurora, naganap, eksakto, 4:37 AM. At may lalim na epicenter depth, 12 km. Magnitude 4.5 po ito. At yan ay kasunod po mula kahapon na may mga naunang mga mahihina at katamtamang pagyayinig. So dumadami na po yung cluster dyan sa paligid po ng Aurora. So mukhang meron tayong total earthquake count, 11 earthquakes. So dyan sa paligid po ng Aurora, medyo obserbahan po natin dito sa may kinakaukulan, medyo gumagalaw-galaw po yung ating subduction siguro dyan. Activate natin yung fault line. Baka may fault line malapit dyan sa baybayin. So, dalawa po yung fault line. Yung isa, isang subduction plate sa may bandang East Philippine Sea at dito malapit sa may bandang Dingalan, yung main fault. Karugtong po yan ng halos hiwalay naman siya sa West Valley Fault pero main fault line po yan. Ayan yung tinatawag na dextral. Yan, yung dextral po na size depth according dito sa ating fault details. Slip type dextral po ito. So, posibleng dito ang nanggagaling at meron ding fault line dito sa banda rito. Yung reverse slip type. Yan, sa Dinalungan, Dipakulaw fault line. Yan. Reverse po ito. So, reverse split, posibleng dyan ang gagaling. Or mayroon din malapit sa may bandang Dipakulaw Aurora, yung tinatawag na sinistral, slip type, sa Bambang Maria Aurora fault line. So, maaring dyan ang gagaling. Kaya nagkakaroon na naman ng medyo pagyayanig sa may bandang Aurora region, sa karagatan. Medyo bantayin po natin yan dahil mukhang dumadami ang mga sunod-sunod na mga mahihinang paglilindol dyan. Yan. And dalas naman ay patuloy pa rin ang aftershock sa may bandang Bogo, Cebu. Yan. So maging alisto po tayo. Ganon din sa may bandang Davao Oriental, bagamat pa isa-isa na lamang halos ang nadadagdagan. Ganon din sa may bandang Surigao region. So tingnan agad natin sa ating historical earthquake. Kung ilan na ang total earthquakes natin dahil nadagdagan na naman tayo ng panibagong magnitude 4+. So, for the month of November, yan, so, November, ang total earthquake, 900 na po yung total earthquakes. 851 dito is magnitude 2.0 pataas, 45 sa magnitude 4 at remain sa 4 ang ating magnitude 5.0. Kung titingnan naman natin sa dami ng nadagdagan sa bandang Bogo, Cebu, yan, lapitan pa natin ng konti para mas closer. 276 na po yung total earthquake sa may bandang Bogo, Cebu. So patuloy pa rin itong nadadagdagan. Ingat po mga folks. Sa Surigao, 49. Sa may bandang Manay, paligid nito, yung range na naaabutan ng aking tinuturo ay 83 po ang total earthquakes dyan. Ito yung pinakamalapit na sa may bandang Manay,
Davao Oriental. Ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po nadadagdagan ang mga pag-iinig. Hindi pa kasama yung mga mas malalayo. Kaya na lamang dito malapit sa bandang Mati at dito sa may bandang Davao Oriental pa rin ito. May 13 kasi dito. Pero ang kinukuha kasi natin yung cluster ng mas malapit po dito sa Manay, Cebu. 83 po ang total earthquake. So tuloy-tuloy pa rin po nadadagdagan ang mga paglilindol po dyan. Yan. Again, magnitude 2.0 po ang starting nito, kaya imagine niyo po kung isasama pa natin yung magnitude 1, sigurado maglalag na po yan sa dami ng magnitude 1. Kaya hindi natin isinasama. Sinasama lang natin dito sa annual earthquake frequency. At least dito hindi maglalag dahil kinukuha lang natin yung bilang ng lindol. So mapapansin natin halos magto 20,000 na po yung total earthquake natin ngayong taon simula January hanggang November 2025. Pinakamarami po sa nakalipas na 8 taon po. Nahigitan niya lahat ng total earthquakes noong mga nakaraang 8 taon po. 7 taon. Yan. Mga nakaraang 7 taon. Sa dami ng mga sunod-sunod po ng paglilindol natin ngayong taon. So, yan po ha. Medyo alarming po ito. Hindi naman sa pananakot pero medyo alarming talaga dahil hindi naman po magsisinungaling itong datos natin dahil ito ay mismo galing sa datos ni PHIVOLCS. Kaya hindi po tayo pwedeng magsinungaling dito sa data na ito. Data mismo yan ni PHIVOLCS. Yan po yung total na bilang natin ngayong taon. Kaya medyo pag-aralan natin lalo na yung mga engineers na magpapatayo ng mga tulay. Lalo nating pag-aralan na mapatibayin pa lalo yung ating mga structure dahil hindi po gumaganda ang galaw ng ating mga tectonic plate dahil kada taon na lamang ay parami o nadadagdagan pa ng mas nadadagdagan ang dami ng mga lindol. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Biyernes, November 21, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Biyernes, November 21, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report. Asahan natin na magiging mahangin tayo at gloomy ang panahon sa maghapon sa Metro Manila. At sa Hilaga naman at Katimugan, expected po ang maulan dahil sa 3 weather systems nga po natin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.